Okay, so ito yung iPhone 17. Hindi. Infinix Note 60 Pro to. Kamukha lang talaga ng latest iPhone, lalo na itong orange colorway. Pero dito, meron silang sariling pakulo. Unang Infinix phone na naka-Snapdragon chipset, may active matrix display, 144Hz main screen, 6,500 mAh battery, JBL dual speakers, at meron pang wireless charging. Ilang araw ko na rin gamit bilang daily driver ko. Dala ko sa BGC, sa MIA, sa Tagaytay. At masasabi ko na hindi ito yung pinakahalimaw pagdating sa raw specs ngayon. Pero pansin ko kaagad na bumabanat ang Infinix pagdating sa user experience. Pag-usapan natin. Isa sa mga nagustuhan ko dito yung battery. 6,500 mAh na kasi. Pero imbis na puro numbers lang tayo, mas okay na actual user experience ang ipakita ko sa inyo. So, medyo day in the lifestyle ulit tayo. Ipapakita ko sa inyo yung araw na pumunta kami ng Tagaytay. Nag-shoot din ako ng A-roll ng araw na yan. So, halos magdamag din akong nasa labas at medyo mabigat-bigat din talaga yung naging paggamit ko sa phone. Habang kinukwento ko yung araw na yan, isisingit ko na rin yung experience ko sa performance, speakers, camera at software. Tapos imo-monitor natin yung battery niya habang tumatakbo yung araw. Para sa dulo ng video, makikita natin kung solid ba talaga yung 6,500 mAh niya or hype lang. Start tayo. Okay, so April 14, 7:02 AM, may 58% battery pa tayo. Nung April 13 kasi, maganda yung naging battery performance niya, kaya ganyang kalaki pa yung natira. Kwento ko rin yun mamaya. Charge ko muna to kasi alam kong magiging mabigat yung araw. Naiwan ko sa office yung original charger, pero ang good news, makikita nyo dito na kahit U-Green charger yung gamit ko, pwede pa rin ma-enable yung hyper-fast charging option. Mukhang simple pero malaking bagay din na hindi proprietary fast charging yung ginawa nila para sakali nga na maiwanan mo yung charger mo o di kaya mambuburawat ko sa ibang bahay. De, joke lang. Sakaling kailanganin mong makicharge sa ibang bahay, pwedeng maging fast charging pa rin. Nagkape muna ako pampagising and pagbalik ko ng 7:34 AM, fully charged na rin kaagad yung phone. Actually, 8 minutes ago pa daw, so 7:26, puno na kaagad. And for sure, napansin nyo na rin yung active matrix display niya. So, pag-usapan na natin yung build at design. Hindi naman tinatago ng Infinix na inspired by the latest iPhone yung design nito. Itong bright orange na colorway, yung malaking camera island, pati yung wallpaper at yung glass-timed na atake sa user interface, obvious naman kung saan nila kinuha. At sa tingin ko, may dalawang reaksyon ng tao pag nakita kang gamit to. Yung una, yan, ang ganda ha, parang iPhone. Yung pangalawa, ay, mukhang iPhone pero hindi naman iPhone. trying hard masyado ang Sabi yan ng tsaka mong kapitbahay. Personally, wala naman akong pake sa sasabihin ng iba. Parang teleserye, no? Pero fair din naman kasing sabihin na kopyang design nga siya. So kung ayaw mo ng mga ganyang klaseng opinion ng mga chismosa mong kapitbahay, ibang kulay na lang siguro ang piliin mo. Marami namang options at ako, mocha brown or mist titanium yung kukunin ko dyan. Now, ang maganda naman dito, hindi sila basta nangopya tapos tinamad na. Nag-isip pa sila ng ways para may maidagdag pa sa experience. Alam mo yung kaklase mong nangopya sa'yo tapos may dinagdag pang tamang sagot? So, siya pa yung may mas mataas na score? Parang ganun yung vibes dito. Hindi ko sinasabing mas maganda yung build at design nito kumpara sa iPhone 17 Pro, pero may mga dinagdag sila na nagbibigay ng sariling character dito. Isa na nga dyan yung active matrix display sa likod. Pwede mo siyang gamitin para sa notifications, timer, charging status, at iba pa. Customizable din. Pwede kang maglagay ng text, pwede kang mag-drawing ng sarili mong design, may animated pets, at meron ding mini games pampalipas ng oras. Parang glyph matrix ng nating phones. Ako sa totoo lang, kahit sa mga nating phones naman, hindi ko rin gaanong nagagamit yung ganitong klase ng feature. Pero sa ilang araw na daily driver ko nga to, may mga pagkakataon din na may pakinabang. Halimbawa, nung may tumawag sa akin, ang lakas din kasi ng ilaw, so kitang-kita ko kaagad yung call icon, tapos may question mark. So nagka-idea kaagad ako na, ay, mukhang wala sa contacts ko yung tumatawag ah. Siguro sisingilin na naman ako ng bangko. Pero seryoso, ayos din talaga siya sa mga ganung pagkakataon. Tsaka yung charging status nga rin pala nagustuhan ko rin kasi malaki tsaka maliwanag na ilaw siya. So, nasa malayo pa lang ako, kitang-kita ko na kaagad kung fully charged na ba yung phone ko o hindi pa. So yes, hindi ko pa rin naman nagagamit lahat-lahat, pero may pakinabang.
depende na lang din siguro sa kanya-kanyang paggamit natin. May halo lighting pa nga rin pala tayo dito na honestly, para sa akin, okay lang kahit wala. Sapat na yung active matrix display. May extra button din na pwedeng i-customize mala action button ng iPhone. So, plus din sa akin yan. Tapos, instead na camera control button, heart rate sensor naman ang nilagay nila dito sa may lower right. Yung camera control ng iPhones, halos wala din naman talagang gumagamit sa atin. Heart rate sensor, honestly, hindi rin masyado para sa akin. May smartwatch na rin kasi ako para dyan. Pero nasubukan ko naman to nung nag-outdoor walking ako. Ilang beses nga lang nag-fail kasi hindi pala dapat i-DDN. Konting lapat lang ng daliri. So, ang ending, syempre plus pa rin na meron kesa naman wala. Goods din yung comfort para sa akin. Sa ilang araw na paggamit ko, hindi ako nabigatan. At impressive din yung nipis kasi nga 6,500 mAh yung battery. Eto siya kumpara sa iPhone 17 Pro Max na may around 5,000 mAh lang. Pagdating sa mismong build, premium din kasi naka-metal frame na to. Ang sosyal tignan at ramdam din yung lamig sa kamay. Yung back panel, walang nakalagay sa spec sheet kung glass pero tingin ko oo, parang frosted glass. Yung display naka-Corning Gorilla Glass 7i. Yun nga lang, IP64 rated lang to. So decent water and dust protection lang at hindi para ilubog sa tubig. Okay, so balik tayo sa araw ko. After mag-charge, kinig at nood muna ako ng podcast habang nag-aayos. Malakas yung JBL dual speakers natin pero hindi para mag-expect ng mala flagship. Alam kong iba kasi yung dating pag may JBL branding. So, manage your expectations pa rin. Sakto lang para sa presyo niya. After mag-ayos, tricycle na ako papunta sa office. 96% battery life pa. Pagdating ko doon, almusal muna habang nagne-Netflix. Then, record na ako ng A-roll para sa isang video. Umuwi na ako ng 12:31 PM. Lunch, sabay konting ayos lang ulit. 1:54 PM naman, larga na kami papuntang Tagaytay. So, syempre, naka-mobile data na tayo dito hanggang makauwi. Browse din sa Facebook, tsaka konting script habang nasa biyahe. And dumaan muna kami sa isang Bali-inspired coffee shop. So, dito ko na rin kwento yung experience ko sa display. Panalo din kasi yung brightness. Tulad ng makikita nyo dito, may sikat ng araw pero kitang-kita ko pa rin yung screen. Sabay, pag-check ko ng brightness level, wala pa pala siya sa kalahati. So, talagang maliwanag na display at hindi problema yung outdoor visibility. Kahit nagte-take ako ng photos and video sa labas, makikita nyo dito, video pa ako habang naglalakad. Tatumbling pa sana ako kaso baka humanga na kayo masyado, so wag na lang. Malaking display din, almost 7 inches na AMOLED panel, smooth 144Hz refresh rate, responsive, manipis yung side bezels, fingerprint scanner, wala akong naging problema, hindi rin pumapalya nung ginagamit ko. Haptic feedback nung typing ako, sakto lang. Hindi siya yung pinakamalutong kapag typing ako, pero ramdam pa rin naman yung vibration, so pasado pa rin sa akin considering the price. At maganda nga rin pala yung color reproduction para ma-enjoy yung mga movies, TV series at anime na pinapanood ko. Nga pala, bago kami umalis sa coffee shop, naki-hotspot sa akin yung misis ko. May isang phone pa sana akong pwedeng gamitin pang hotspot, pero eto na lang yung ginamit ko kasi sa mga oras na yon, feel ko na medyo matagal nga siyang malobat. So, gusto kong mas pahirapan pa. Kaya dito na nakikonnect yung misis ko hanggang sa makauwi kami. Larga na ulit, then around 4:32 PM, nakarating na kami sa Picnic Grove with 71% battery remaining pa. Syempre, camera na naman ang gamit ko dyan. Picture taking talaga. Grabe yung lakaran doon, pababa tsaka pataas, papagurin ka talaga. And nung nakaakyat na nga kami, hingal malala. So, syempre, konting pahinga muna. And naisip kong laruin yung minigame nila sa active matrix display. Pero nakalimutan kong gamitin yung heart rate sensor. And yun sana yung feature na mas magandang gamitin after that long walk. Pero nawala na nga lang din sa isip ko. Next namin, Sky Ranch naman. Magpapagabi kami doon para masubukan yung nighttime camera performance na pinagmamalaki ng Infinix dito. Pero bago yon, syempre, namili muna kami ng mga pasalubong dahil nga medyo maaga silang nagsasara. Latag ko na rin muna yung experience ko pagdating sa performance. Nakita nyo naman na puro light to moderate applications lang yung gamit ko sa araw-araw. At sa totoo lang, kahit naman sa mga flagships, ganun din kadalasan yung usage ko. Hindi na rin ako masyadong naglalaro sa phone at kung maglaro man, Mobile Legends lang din most of the time na kaya namang i-run ng karamihan ng mga phones. Kaya so far, hindi naman ako nakulangan sa performance nito. Again, first time mag-Qualcomm chipset ng Infinix at ang nilagay nila dito ay ang 4nm Snapdragon 7S Gen 4. May hanggang 12 gigs na LPDDR5 memory at 256 gigs na UFS 2.2 storage. At alam kong may mga magko-comment na sa presyong to, may mga performance-centric phones na mas malakas at mas mataas talaga yung specs at
Totoo naman yon. So kung gaming phone ang hanap mo, may better choices pa. Pero tulad ng naging experience ko sa worth 28,000 pesos na Redmi Note 15 Pro Plus, na may parehong chipset dito, enough yung performance para i-run ng maayos yung mga applications na ginagamit ko sa araw-araw. Hindi niya kayang mag 60 FPS average sa mga graphic-intensive titles like Genshin Impact and Wuthering Waves, pero definitely kaya naman yung mga games like Call of Duty Mobile and Mobile Legends nang hindi masyadong umiinit. Okay, so Skyranch na kami around 6:40 PM. Picture and videos ulit kami dyan. Ako yung taga-picture habang nag-e-enjoy yung mag-ina ko. Nag-speed test na rin ako at eto, halos 300 Mbps din yung nakuha natin. And mention ko na rin na in terms of connectivity, maganda yung experience ko so far. Walang random na biglang nagdi-disconnect sa Wi-Fi. Hindi naman nawalan ng signal. Mabilis ko rin nare-receive yung mga OTPs kapag may bank transfers ako. So, mabilis ding nauubos yung pera. Aray ko! After ng Skyranch, syempre dinner muna bago umuwi. Konting pictures lang ulit, so pag-usapan na natin yung camera. Meron tayong 50 megapixel main shooter with OIS, 8 megapixel ultra-wide, and 13 megapixel front-facing cam. Now, alam naman natin na hindi ito minamarket ng Infinix bilang camera-centric phone, so marami sa atin hindi masyadong nag-e-expect. At kung ganun ka nga, posibleng magulat ka na may ibubuga rin pala yung camera. Ito yung mga photos na nakuha namin gamit ang main cam, and kita naman dito na sharp-looking photos yung kuha, andyan din yung details, maganda yung kulay kasi hindi OA sa tingkad, kahit sa kulay red na usually pinapatingkad masyado ng mga smartphones natin, dito saktong tingkad lang para may pagka-natural looks pa rin. Itong kuha namin sa mga sasakyan sa Mias, pasadong-pasado rin for the price, at eto nga nung nagtagaytay kami, kahit sa human subject, for a phone na less than 20k lang, satisfied ako sa mga kuha. Yung front-facing camera natin nagustuhan ko rin. Almost same comments ako sa main cam. Good photos considering the presyo. At kahit na ilang shots pa lang, masasabi ko na rin kaagad na mas lamang yung selfie camera nito kumpara sa selfie camera ng maraming Xiaomi phones sa ganitong category. Nighttime camera performance, ito pinagmamalaki din ng Infinix at legit naman din kasi na usually magaganda nga yung super night mode nila kahit sa mga dating phones at ganun pa rin dito. May mga pagkakataon na blown out yung kuha at syempre kapag moving yung subject, hindi rin maganda tulad dito sa mga rides. But most of the time, goods pa rin at kuha yung details. Yung ultra-wide camera nga lang ang soft tignan. Kahit maaraw, siguro kung kailangan mo talaga, pwede naman pang post sa social media. In fairness din, kasi very close yung kulay sa main cam. But personally, hindi ko gagamitin to. Take note din na wala tayong dedicated telephoto. Tapos yung portrait shots, minsan okay naman, pero marami-rami pa ring sablay pagdating sa edge detection. Sa videos naman, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30 FPS and may stabilization na rin. Hindi siya super impressive in terms of sharpness and details, pero decent videos na rin yung makukuha natin for the price. Wala nga lang tayong 4K 60 FPS, tapos may mga pagkakataon nga rin pala na nag-i-stutter yung phone kapag nagre-record ako, so sana maayos din kaagad ng Infinix. Yung front-facing camera nga pala hanggang 4K video din, at yan naman yung isa ring lamang nito kumpara sa ibang kapresyong phones na hanggang 1080p video recording lang. Front-facing camera ng Infinix Note 60 Pro hanggang 4K 30 FPS, meron ding stabilization. Nak, say hi. Nak. Come here. Uy. Bye. 8:57 PM, pauwi na kami with 37% battery remaining pa. Take note na nakakonect pa rin sa hotspot yung misis ko niyan. Home by 10:05 PM, 32%. Nakapag YouTube and Facebook browsing pa ako niyan, tapos natapos yung araw ko ng 12:30 AM. Next day na rin ng may 20% pa na battery remaining. So pagdating sa battery life, na-impress talaga ako dito. I mean, usually kasi kapag Infinix phones, kahit tignan nyo yung mga past videos natin, halos lagi kong sinasabi na sana ma-optimize pa ng Infinix yung battery performance ng phone. Kasi nga, kahit na usually mas malaki yung battery capacity nila, for example, 6,000 mAh, parang 5,000 mAh lang din
sa actual usage ko. Dito, hindi na ganun yung kaso. Kita nyo naman na halos magdamag akong nasa labas niyan. Mobile data, camera, GPS, naki-hotspot pa ng matagal, pero na-survive niya yung buong araw nang may natitira pang 20%. At again, yung araw bago yan, April 13, more than 5 hours of screen on time yung nakuha ko and nasa 40% lang yung nabawas. Light usage lang naman para lang klaro, but still, maganda yung battery performance base sa actual usage ko. Pwedeng dahil power efficient din talaga ang Snapdragon 7S Gen 4 chip, pero kung ano man yan, sana magtuloy-tuloy na lang din sa mga susunod na phones ng Infinix. Yung charging, saglitan lang din. Nung inurasan ko to, from 10%, 60% na rin kaagad in 30 minutes, 83% in 45, and 1 hour and 1 minute lang para mapuno yung malaking battery. Sa normal charging to kasi ang claim ng Infinix ay 100% in 41 minutes. So, most probably makukuha natin yon kapag tinurn on natin yung hypercharging mode. Bypass charging para sa mga gamers, meron din. At ang isa pang uncommon feature nito sa ganitong presyo ay yung 30 watts na wireless charging. Hindi naman lahat gagamit nito since mas mabilis pa rin talaga kapag wired at mas less init din. But this is one of those nice to have features para sa mga phones natin. Tsaka may libreng wireless charger at mag case na rin naman, so wala ka na ring bibilin. Gagamitin na lang din. Sa software nga pala, naka XOS 16 based on Android 16 na. May mga bloatware, so mag-uninstall pa rin tayo, pero wala naman nung mga nakakairitang pop-ups ng mga ads or sugal so far. So goods din sa akin yung software experience. Tsaka level up na nga rin pala yung software support kasi 5 years na security updates na yung pangako nila with 3 major Android upgrades. Napanalo na para sa isang less than 20k na smartphone. Okay, so available na itong Infinix Note 60 Pro at may promo price sila ngayon. So pwede na lang natin itong makuha for 15,999 to 17,999 pesos. 2K less sa original price. Magkakaroon din sila ng first sale live stream sa TikTok page nila sa April 22, 8pm. Tsaka mag-offer din sila nitong poging X-Watch N5 Pro na pwede ring makuha at ay discounted price sa mga bibili ng Note 60 Pro. Now, honestly, sabi ko nga kanina, sa ganitong presyo, hindi siya yung may pinakamataas na specs. Pero kung ikukumpara sa lahat-lahat ng mga brands, lalo na yung mga medyo pricey talaga, nasa competitive pricing pa rin to. Also, mention ko lang din na maganda yung naging actual experience ko sa paggamit nito. Makunat na battery, pasado yung main cam, magandang display, mabilis mag-charge. Cons nga lang na hindi pang heavy gaming yung performance niya. May stutters din akong na-experience sa video recording. Hindi kagandahan yung ultra-wide tsaka IP64 rated lang din. Pero real talk, na-appreciate ko rin yung mga nilagay nilang features na hindi basta-basta nakikita sa ganitong category. Like itong active matrix display, customizable button, health monitoring sensor, and wireless charging na nakakadagdag din para sa mas magandang user experience. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito. Tingin ko may ibababa pa yung 15,999 na promo price dahil nga sa mga vouchers. So click nyo na lang din yung YouTube Shopping tab kung sakaling interesado kayo.